patnubadin ng Panginoon sa mga taong hindi sumusunod sa kanyang kalooban. Yes. Yes. And everybody say amen. Amen. Sabi ng Presidente ng Amerika, Barack Obama, our hearts are broken today. Ang ating mga puso ay durog sa ngayon dahil mga kapatid sa masakit na nangyari sa politiko. Ilan na namatay? 20 children, 8 adults. Sinong pumatay? 20-year-old boy. Unang pinatay niya ang kanyang nanay sa kanilang bahay. Tapos na pinatay niya ang kanyang nanay, pumunta sa eskwelahan, pinatay lahat yung mga estudyante na nandun sa eskwelahan, kasama ang principal, kasama ang ilang mga guro. Sa ating Sunday school kanina, mga kapatid, sino may dapat mananagot? Gobyerno ba? Kulang. Sino dapat mananagot? Pastor ba? Maaaring may bahaling ka pananagutan ng mga nagtuturo sa simbahan. Pero ang unang may pananagutan ay ang mga magulang na siyang nagpapalaki sa mga anak. Kung dadalhin natin ang ating mga anak, mga kapatid, doon sa simbahan na gusto lang natin mapakinggan ang mga magagandang mga bagay sasabihin at hindi nagtuturo ng values, hindi nagtuturo ng kahalagahan ng magandang pag-uugali. Mga kapatid, yan ang dadanasin ng mga tao sa kapaligiran. Yes. Praise God. So, ang unang nakikita natin doon yung magulang is the parent friends to the child, friend to the child. Ang magulang ba ay kaibigan ng anak? Sometimes kasi we exert authority over our children. Yes. In-exert natin ang authority sa ating children na ang dating natin sa kanila, hindi na nila tayo kaibigan. Ang gusto lang natin masunod dahil hindi na natin pinapakinggan minsan ng ating mga anak. Everybody say amen. Amen. So, may mga magulang, mga kapatid, na dinadala nila ang kanilang mga anak doon lamang sa mga nangangaral ng gusto nilang mapakinggan. Pero sa mga nangangaral ng katotohanan na tila bagay masakit sa kanilang pakiramdam, na tila bagay masakit sa kanilang pandinig ang mga pangangaral, ay hindi na sila magsisimba doon. Doon na sila sa iba. And everybody say amen. Amen. At ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tenga at mga ibabaling sa katha. They want to hear sa mga gusto na nila mapakinggan. Pero sa mga salita ayaw nila mapakinggan, ayaw na nila. They are not your true friend. When drifting from God, we need true friends. Kapag tayo ay inaanod mula sa Diyos, nahihiwalay sa Diyos, kailangan natin ang mga totoong kaibigan. Si Pablo po ay nagiging totoong kaibigan sa mga taga-Galacia dahil sa kanilang kapanahonan ng kapigatian, sila po ay inabot ni Pablo. Dapat magiging totoong kaibigan tayo sa ating mga kapatid na nandoon sa Andap. Dapat magiging totoong kaibigan tayo sa ating mga kapatid sa Compostela Valley. Dapat magiging totoong kaibigan tayo sa mga kapatid natin na sa Landa. Last Sunday, mga kapatid, we take an offering. Kumuha po tayo ng offering para sa ating mga kapatid. Bagamat, mga kapatid, hindi enough ang ating nai-contribute. At least nakapagpadala po tayo kahit konti ng ating nagmumula sa ating puso na nagpapakilala na sa panahon ng kanilang pangangailangan, mayroon silang kaibigan. Amen. Kaibigan to sa church. Yes. Amen. And everybody say amen. Amen. And everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Pagpapan po natin ang ating Panginoon. Kawawa yung ating mga kapatid sa Mindanao. Ilang beses ko na sasabihin sa inyo. May mga simbahan tayo, mga kapatid, nakatayo. After the typhoon, pinicturan, bubong na lang. Nakalapat sa lupa. Mayroon tayong mga simbahan doon, mga kapatid, buong area, populated area, maraming bahay, picturan. Pagkatapos ng bagyo, picturan ulit, puro bato na lang naiwan, wala ng mga bahay. Are you a friend to them? Kaibigan ba nila tayo? Kapatid ba nila tayo? Kapatid, isinilang ka sa panahon ng kasakunaan. Friends, you are there as a comfort in bad times and in good times.
Salamat sa Panginoon mga kapatid, tinuturuan tayo ng Panginoon na magiging kaibigan mga kapatid sa iba. As Paul said in Galatians 6:1, mga kapatid, kung ang sinuman ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa Espiritu ay inyong panunumbalikin ang gayon sa Espiritu ng kahinginan na inyong pawariin ang inyong sarili, baka ito naman ay matukso. So mga kapatid, dapat magiging kaibigan tayo sa mga taong nahiwalay. Magiging kaibigan tayo sa mga taong nanghihina. Magiging kaibigan tayo sa mga taong nangangailangan. Magiging kaibigan tayo sa mga taong totoong nangangailangan. And everybody say amen. Ngunit ang hindi totoong kaibigan, kaibigan lamang kapag ikaw'y sagana. Kaibigan lamang kapag ikaw ay masaya. Ngunit sa kapanahunan ng kapighatian, sa kapanahunan ng pangangailangan, sa kapanahunan ng problema, sa kapanahunan ng sakuna, nawawala ang mga kaibigan. Yan ang nangyari mga kapatid kay Job. Nung masagana si Job, marami siyang kaibigan. Ngunit mga kapatid, nung magkaroon ng bukol si Job, mamatay ang kanyang mga anak, mawala ang kanyang mga ari-arian, manakaw ang kanyang mga hayop, mga kapatid. Ilan ang natira? 3 kaibigan ni Job ang natira. Ang payo sa kanya, puro hindi pa magaganda. Kaya ang sabi ni Job sa kanyang mga kaibigan, lumabas ako, pumunta ako dito sa mundo na hubot-hubad. Aalis ako rito sa mundo na hubot-hubad. Purihin ang Panginoon. Hindi nagiging kaibigan sila, pagkamat ang turing ni Job sa kanila ay kaibigan. Sa panahon ng pangangailangan ni Job, sinumpa pa nila si Job. Pati ang kanyang asawa. Hindi niya nagiging kaibigan ng kanyang asawa. I hope mga kapatid, na ang bawat may asawa rito, kaibigan mo ang iyong asawa. Amen. And everybody say amen. Amen. Minsan magulang natin, hindi natin kaibigan. Bakit? May mga lihim tayo na hindi natin masabi sa ating magulang, pero pwede natin sabihin sa ating asawa, Brother Billy. Amen. Amen. Praise God. Dapat magiging kaibigan natin ang ating asawa. Magiging kaibigan natin ang ating kabiyak. Magiging kaibigan natin ang ating kapatid. Si Jacob at saka si Esau magkapatid pero hindi magkaibigan. May kapatid ba kayo na hindi nyo kaibigan? Minsan mayroon. May mga tinatawag tayong black sheep Amen. sa pamilya. Yung tuso sa pamilya, sakit sa pamilya, gusto niya sa kanya lahat. Kay kapatid mo nga siya, pero hindi mo siya kaibigan. Amen! Ituring natin kaibigan ng lahat. Mga kapatid, bagamat minsan masakit, ituring natin kaibigan. Hallelujah. Heed the wisdom of David and Solomon. Psalms 141 verse 5, let the righteous strike me, it shall be a kindness. Hayaan mo paluin ako ng mga matutuwid. Ituturing ko yung kabaitan. And let him rebuke me. Sawayin niya ako. Kapag siya'y matuwid, sawayin niya ako. It shall be an excellent child. Ang kanyang saway ay tila mga napakagandang nangis para sa akin. Ang aking pag-iisip, ang aking pag-aakala, ang aking pag-uunawa will not refuse the rebuke of my friend. My head will not refuse the striking of a friend. My conscience will not refuse, mga kapatid, kahit na paluin ako, kung siya'y kaibigan ko, alam ko ang kanyang pagpalo sa akin ay kasama ang pagmamahal. Ang kanyang pag-rebuke sa akin ay kasama ang concern. Ang kanyang pagdidisiplina sa akin dahil sa ako'y kanyang mahal. Yes. Amen. Mga kapatid, kung tayo'y pinapalo ng ating mga magulang, hindi dahil sa hindi tayo mahal ng ating mga magulang, kung hindi bawat palay ng ating magulang, bawat sakit na ating naramdaman ay magpapahayag na minamahal tayo ng ating mga magulang. At hindi niya nais na tayo napahamak sa landas na ating tinataha. Hindi niya nais na mapaliwala ang ating kinabukasan. Kaya na tayo tinutuwid, mga kapatid. May kasabihan sa Proverbs na kapag ang pamano ay baluktot, matuwid ang anak. Amen. Ngunit kapag ang pamalo ay matuwid, baluktot ang anak.
And everybody say amen. Amen. Poverty and shame will come to him who disdains correction, but he who regards a rebuke will be honored. Who are your friends today? Sino ang iyong kaibigan sa araw na ito? I thank God, hallelujah, that Jesus called Abraham friend, or God called Abraham friend. I can also call you my friend. Pwede ko po kayong katawaging kaibigan. Hallelujah. Sapagkat alam ko mga kapatid na hindi nyo ibaliwala ang pangangaral ng inyong pastor. Masaktan man kayo, tatanggapin nyo pa rin dahil mahal nyo ang inyong pastor. And everybody say amen. Ang nagmamahal sa inyong pastor, huwag nang magtaas ng kamay. Alam ko mga kapatid, mahal ng inyong pastor. At tayo ay magkakaibigan, at tayo ay magkakapatid sa harapan ng ating Panginoon. There are false friends, but there are also true friends. So hear the wisdom of David and Solomon. Let the righteous strike me, it shall be kindness. Let him rebuke me, it shall be an excellent rest. I will not refuse the rebuke of a friend. I will not refuse the striking of a friend. It will be kindness to me. So sa araw na ito mga kapatid, kung tayo man ay pinapalo ng Panginoon, kaibigan natin ang ating Panginoon. Kung tayo man ay minsan nasasaktan sa panangaral, kaibigan natin ang Panginoon. The ear that hears the rebuke of life will abide among the wise. He who disdains instruction despises his own soul, but he who heeds rebuke get understanding. Like an aerial gold and an ornament of fine gold is a wise rebuker to an obedient ear. Mga kapatid, hindi masama ang pagsaway kung ito'y ating tatanggapin para sa ating kabutihan. At lalong higit kapag ang nagsasaway sa atin ay ating kaibigan. Tayo yung lalay at tayo. Sino ang kaibigan mo sa oras na ito? Kaibigan mo ba ang Panginoon? Kaibigan mo ba ang iyong kapatid? Kaibigan mo ba ang iyong mga magulang? May mga panahon, mga kapatid, na pila hindi natin kaibigan ng ating kapatid. Hindi natin kaibigan ng ating magulang. Hindi natin kaibigan yung ating kapitbahay. Hindi natin kaibigan yung ating anak. Hindi natin kaibigan yung ating mga mahal sa buhay. Ngunit sa araw na ito, mga kapatid, nais ko lang sasabihin sa bawat isa sa atin sa oras na ito, gawin po natin kaibigan ang ating kapatid. Gawin po natin kaibigan ang ating magulang. Gawin po natin kaibigan ang ating mga mahal sa buhay. Gawin po natin kaibigan ang kahit sino man. Dahil ang marunong umibig ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Hindi natin masabing mahal natin ang ating kaibigan kung hindi natin mahal ang ating Diyos. Hindi natin masabing mahal natin ang ating kapatid kung hindi natin mahal ang ating Panginoon. Jesus is a friend that is closer than a brother. He is our friend today. Jesus is your friend today. Hallelujah. Siya ang iyong kaibigan. Sa panahon ng iyong pangangailangan, andyan yung ating Panginoon na pwede mong tawagan. Sa panahon ng iyong problema, ang Panginoon ang iyong kaibigan. Hallelujah. He is a shoulder that we can cry on. Siya yung balikat na pwede po nating sandalan at iyakan. Sabihin, Panginoon, may pangangailangan po ako. Panginoon, magkaibigan tayo. Panginoon, alam kong hindi mo ako pababayaan. Panginoon, alam ko na sa panahon ng aking pangangailangan, hallelujah, may kapatid nga ako sa panahon ng kasakunaan. Ngunit may kaibigan ako sa panahon, hallelujah, sa lahat ng panahon, mabuti man o masama. May kaibigan. I can depend on my friend. And you are my friend. I can depend on you. Sa panahon ako nanghihina, andyan yung mga kapatid na magpapalala sa akin. Sa panahon ako yung pangangailangan, andyan yung mga kapatid na siya namin kaibigan na pagbibigay ng kalakasan, katibayan sa akin. Hallelujah. Higit sa lahat, andyan yung aking Panginoon. He is a friend that is closer than a brother. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay kadako sa Panginoon muli.